sinasabing sa ating lipunan, hindi ka pa man napapatunayang nagkasala ka na. Ibig sabihin, na husgahan ka na. Pero hindi dapat ganyan ng iglesia na ang naghahari o ang ulo ay si Jesucristo. Sa katunayan, sa iglesia, nagkasala ka na pero hindi ka pa rin dapat husgahan. Alam nyo, walang lugar sa iglesia o sa relasyong Kristiyano ang anumang uri ng paghusga. Pero hindi ibig sabihin noon na hahayaan na lamang natin ang kasalanan. Hindi po, mali rin yun. Sa katunayan, maging ang iglesia ay may hangganan sa kasalanan. At ito, yung ating tutunghayan sa ating mensahe ngayong hapon, sa ating pagpapatuloy sa ating serye. Kaya muli, aking kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 18, ang pinaka-focus natin ay sa ikalawang bahagi ng talatang 18 hanggang 20. Ngunit hayaan niyong umpisahan natin muli sa talatang 15. Ebanghelyo ni Mateo 18, talatang 15 hanggang 20. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at manilingil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay iyong tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay iyong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Nabanggit ko na ang pinaka-focus ng ating Panginoong Jesus sa ating tekstong ito ay yung kapatid na pinagkasalaan. Bagong ating tekstong ito, sa ating mga nakaraang mensahe, ang pinaka-focus ng ating Panginoon ay sa isang kapatid na nagkakasala. Nakita natin na sinabi diyan na kung magkasala daw laban sa atin ang ating kapatid, pumaroon tayo sa kanya at sabihin sa kanya ang kanyang pagkakamali. So diyan mapapansin nyo na hindi natin pwedeng hayaan na lamang ang kasalanan. At ang pinakalayunin nga nito ay upang mapanumbalik siya. At muli ito ay magandang paalala sa atin kung tayo man ay nagtutuwid o sumasaway sa ating kapatid. Iyon ay sa layunin na mapanumbalik siya. Ay kung hindi ganito ang iyong kaisipan, wala kang dahilan na sawayin o ituwid ang iyong kapatid. Marahil ang mas tama pang sabihin, wala kang karapatan na sawayin o ituwid ang iyong kapatid kung hindi mo naunawaan ang pinakalayunin nito. At kung minsan dito tayo nagkakamali, kung minsan ay panay lamang tayo saway, tuwid lang tayo ng tuwid pero hindi natin naiintindihan ang pinakalayunin niyon. Walang disiplina kung walang pagpapanumbalik. Pero sa kabila marahil ng iyong hangarin na mapanumbalik ang iyong kapatid, hindi ito ang nangyayari. At ito man ay inisip na rin ng Panginoon. Ganyan karealistic ang ating Panginoong Jesus. Yan ang dahilan kung bakit tayo dumadating sa punto ng pagtitiwalag o pag-aalis sa isang miyembro
o sa isang kasapi ng iglesia. At dapat handa tayo dito mga kapatid. Ito ang aking masasabing napakasimple na mensahe at masasabi kong napakadirektang mensahe. Ang hindi nagsisising kapatid ay natitiwalag sa iglesia. Ang hindi nagsisising kapatid ay natitiwalag sa iglesia. Ang isang mapapansin natin sa ating tekstong ito sa usapin ng pagtitiwalag, ito ay hindi katang-isip lamang ng iglesia. Hindi po, ito man ay instruction ng Panginoon. Ang Panginoon man ang nagbigay ng gabay sa bagay na ito. Gaya ng sabi ko kanina, ito man ay inisip na rin ng Panginoon. Ang Panginoon man, nakita na niya na pwedeng mangyari ng isang kapatid na iyong itinutuwid, na iyong ipinapanumbalik, ay pwedeng hindi makinig sa iyo. At dahil doon ay natitiwalag siya. Kaya dito ay nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa bagay na ito. May kinalaman sa pagtitiwalag. Una, kawalan ng pagsisisi na nagkasala. Kawalan ng pagsisisi na nagkasala at pangalawang bagay, pagkakaroon ng iglesia ng autoridad. Pagkakaroon ng iglesia ng autoridad. So yung unang bagay na mahalagang makita natin sa usapin ng pagtitiwalag, kawalan ng pagsisisi na nagkasala. Nakita natin yung hangarin na mapanumbalik yung isang kapatid na nagkasala. Sa ating nakaraang mensahe, nakita natin yung proseso na ginawa sa kanya. Privately, tapos nagsama ka pa ng isa o dalawa o maliit na grupo sa loob ng iglesia at sa kahulihan ay dinala mo pa sa buong kalipunan. Pero hindi siya nagsisi. Alam niyo, pinapakita dito na hindi naman agad itiniwalag ang isang kapatid na ito. Hindi po. At mali ang ganyang proseso. Pero sa kabila ng proseso, marahil na ginawa sa kanya, at masasabi natin na hindi lamang siya basta ganung proseso, binigyan siya ng panahon, hindi lang siya sa unang pagkakataon, tapos na siya, binigyan ng pangalawa, pangatlo. Pero hindi pa rin siya nagsisi, nakinig. Anong aasahan mo sa kanya? So ang kawalan ng pagsisisi ay batayan o ground ng pagtitiwalag sa isang kapatid. Meron niyang basihan. Huwag nating isipin na ang kapatid na ito ay nagkasala lamang. Hindi po. Lahat tayo ay nagkakasala. Walang Kristiyano na hindi nagkakasala. At kung meron magsasabi na hindi siya nagkakasala, merong mga grupo, ng mga mananampalataya na naniniwala sila na pwedeng ma-achieve ng isang Kristiyano yung perfection. Ay, ang hirap kong makita yan. Hindi iyan totoo sa isang Kristiyano. Mayabang ang aking masasabi sa ganyang pag-aangkin. Hindi yan ang usapin. Pero ang problema ng kapatid na ito ay ayaw niyang kumilala sa kanyang pagkakasala. Hindi usapin kung siya nagkakasala, pero ayaw niyang kumilala. Ayaw niyang aminin. Kinausap privately. Ayaw aminin na siya nagkasala, nagsama pa, ayaw pa rin aminin, humarap na sa buong iglesia, itinatanggi na ako'y nagkasala. Anong aasahan mo sa ganyang tao? Yan ang dahilan kung bakit sinabi dito ng Panginoon na matapos ang proseso, ituring mo siya na isang hentil at maniningil ng buwis. Alam nyo, kaugnay lang dito
sa pagiging isang hentil o maniningil ng buwis, hindi ito panghahamak sa isang uri o lahi ng tao. Hindi ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon man ay napansagana, kaibigan ng mga makasalanan, kaibigan ng mga matatakaw, kaibigan ng mga maniningil ng buwis. So gusto lamang ipakita diyan na kung tayo ay walang pagsisisi, pagkilala sa ating kasalanan, para tayong hindi mga tao ng Diyos, para tayong hindi mga mananampalataya. Ganyan inilarawan ng mga hentil, o mga maniningil ng buwis. Sila hindi kasama sa tinatawag na people of God. Sila walang mga pagsisisi. Yan ang dahilan kung bakit ang bayang Israel ay walang pakikipag-ugnayan sa mga hentil. Sa mga taong makasalanan. Walang pagkakakilala sa Diyos. At ganyan natin unawaan ng iglesia. Ang iglesia ay walang kaisahan. Pakikipag-ugnayan sa mga makasalanan. Hindi dahil sa wala tayong pakialam sa kanila, mali ang ganyang kaisipan. Ang isang magandang halimbawa at patunay niyan ay ang ginagawa nating mga pag-iebanghelismo. Pagbabahagi ng ebanghelyo. Pero hindi tayo dapat maging tulad nila na mga walang Diyos. At ganitong ipinapakita dito. Iyan ang dahilan kung bakit natitiwalag ang isang miyembro ng iglesia. Naaalis siya kung siya'y kabilang doon, naaalis siya. Yun ay dahil namumuhay siya na parang isang hentil o maniningil ng buwis. Hindi marapat ang ganyan sa isang miyembro ng iglesia. Sa sinasabing kabilang sa mga tao, sa bayan o mga tao ng Diyos. Kaya ito ay magandang pagsusuri sa atin, mga kapatid. Kumusta ang ating buhay? Tayo ba ay namumuhay na nararapat sa isang miyembro ng iglesia? Tayo ba ay namumuhay na nararapat sa isang tao ng Diyos? Kung hindi ganito ang ating buhay, hindi tayo karapat-dapat kabilang sa iglesia ng Diyos. Sa iglesia na ang ulo ay si Jesucristo. Alam nyo, maging bahagi o miyembro ng iglesia ay isang pribilehiyo. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi natin na maging bahagi tayo ng iglesia. Yun ay lalo pa kung sinasabi mo na ikaw ay isang mananampalataya. Kung hindi ka bahagi ng isang iglesia, maraming pribilehiyo o pagpapala ang namimiss mo. Lalo na kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, tagasunod ako ni Kristo. Tapos hindi ka bahagi ng iglesia. Ang dami mong namimiss na mga pagpapala. Mamaya, ang iglesia ay muling aalaala ng banal na hapunan sa ginawa ni Jesucristo. Yan ay isang kasangkapan ng biyaya. Tapos hindi ka kasama doon. Sayang. Meron kang mga namimiss na mga pagpapala. At yan din ang gusto kong sabihin. Yan din ang gusto kong makita ng mga hindi pa bahagi ng iglesia, ng mga hindi pa kumikilala kay Kristo. Gusto kong sabihin sa inyo na isang pagpapala o pribilehiyong maging bahagi ng iglesia. Hindi dahil sa ang iglesia ay walang kasalanan, kundi dahil kabilang ka sa kalipunan ng mga taong iniligtas sa kasalanan. At kung iisipin mo yun ay isang pribilehiyo, yun ay isang pagpapala. Kaya ang apil ako sa inyo, maging bahagi kayo ng iglesia ni Jesucristo. At iyon ay sa pamamagitan pa rin ni Jesucristo. Kaya ang apil ako sa inyo, manampalataya kayo kay Jesucristo. Pero hindi ibig sabihin noon
na mamumuhay ka na hindi nararapat sa isang miyembro ng iglesia. Hindi po sa kabila ng mga pribilehiyo na meron ka, hindi ibig sabihin noon na mamumuhay ka na lamang sa mga bagay na gusto mo. Hindi po, at yan ang dapat maunawa ng isang miyembro na ng iglesia. Muli, hindi natin sinasabi dito na hindi na tayo nagkakasala. At wala pong perpektong iglesia, kahit saan ka pumuntang iglesia. Anumang grupo yan, anumang mga paniniwala yan, walang perpektong iglesia. Pero hindi ibig sabihin noon na dudungisan mo ng iglesia. Yung bagang kahit mamuhay tayo sa kasalanan ay okay lang. Hindi ganyan ang iglesia. Nagkakamali ka sa iniisip mo sa iglesia. Alam niyo, ang iglesia ay refleksyon ng kabanalan ng Diyos. Ngayon, kung ang iglesia ay refleksyon ng kabanalan ng Diyos, anong inaasahan sa atin? At ito ang mali ng ilan na hindi naniniwala sa disiplina sa iglesia. Lalo pa marahil sa usapin ng pagtitiwalag sa iglesia. Alam nyo, merong mga iglesia na hindi naniniwala sa pagtitiwalag o excommunication. Bagaman marahil naniniwala sila sa disiplina, pero hindi daw dapat mauwi yun sa pagtitiwalag. Kahit nga yung aking isang hinahangaan o resources sa ating seryeng ito, halos sa kanya ako nakatutok pero sumablay sa bahaging ito. Hindi tayo naniniwala dyan sa katunayan ng paniniwala natin. Ang pagtitiwalag ay huling kasangkapan ng biyaya o last means of grace. Ibig sabihin, kahit ito ay pwedeng kasangkapanin ng Diyos para sa isang tao na nauwi dito. Pansinin nyo, sinabi ni Pablo sa mga tiga-Korinto, sa kanyang unang sulat, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon, kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyan tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maaligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ang tinutukoy niya ay yung second coming. Marahil ngayon siya ay natiwalag sa iglesia, pero marahil sa araw na bago dumating yung araw ng Panginoong Hesus, manumbalik siya, kumilala siya muli sa Panginoong Hesus. So dyan mapapansin nyo na kahit ang pagtitiwalag ay pwedeng kasangkapanin ng Diyos para sa kabutihan ng isang tao na nauuwi dito. Kaya wag nating tingnan na pangit o negatibo lamang ang pagtitiwalag. Kung titingnan nga natin, parang napakapangit, napaka-negatibo ng bagay na ito. Pero sa isang banda, positibo ito. Maraming may sasakyan dito. Sinasabing kung sa pagmamaneho mo ay diretso lamang ang kalsada, ibig sabihin walang lubak o paliko-liko, walang mga curve, baka antukin ka. At kung magkagayon, delikado yun. Yan ang pakaingatan natin sa iglesia. Baka minsan tayo ay maidlip o makatulog na sa bagay na ito. Ang hamon ko ay tingnan mo ang pagtitiwalag, hindi sa ikasasaba ng tao, kundi sa ikabubuti nito. Hindi natin sinasabi dito na gusto natin ang pagtitiwalag. Na meron tayong closed door meeting at mag-uusap tayo patungkol sa pagtitiwalag. Magdiwang tayo. Hindi ganoon. Sa katunayan ng pagtitiwalag ay kalungkutan ng iglesia. Pero muli, wag mong tapusin dyan.
Isipin nyo na lamang kung walang pagtitiwalag sa iglesia, na kahit na itong sinasabing kapatid na to ay namumuhay sa kasalanan, hayaan mo lang siya. Hindi ba magpapatuloy ang kasalanan? Hindi ba mahahawan nito ang ibang kapatid? Malinaw yan sa pagpapatuloy ni Pablo. Sa kanyang sulat sa unang Korinto, pansinin niyo ang sinabi niya sa Kabanata 5 muli, sa kanyang unang sulat, talatang 6. Basa natin ang talatang 5, itong talatang 6 hanggang 7 sa unang bahagi. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa ng buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa. So dyan mapapansin nyo ang positibong bahagi ng pagtitiwalag. Sa katunayan, hindi lamang ito para sa kabutihan ng mismong tao na natitiwalag, kundi maging sa kabuuan ng iglesia. At kung minsan dito tayo nagkakamali, kung minsan ay mas pinapahalagahan natin yung tao kaysa kapakanan ng iglesia. Kaya dito pumapasok ang mga pagkakampi-kampi. Alam niyo, hindi natin sinasabi na hindi mahalaga o huwag mong pahalagahan yung tao. Pero mas pahalagahan mo ang kapakanan ng iglesia. Dahil ba pinapahalagahan mo siya kahit siya mamuhay sa kasalanan, ang pwedeng maging resulta nito ay ang iglesia ay mahawa? Hahayaan mo ba yung ganun? Hindi marapat. Huwag sanang mangyari sa anumang iglesia ang bagay na yan. Si Jonathan Edwards ay hindi napatalsik sa kanyang iglesyang pinaglilingkuran noon sa Northampton, Massachusetts, dahil siya ay karapat-dapat mapatalsik, dahil siya ay marahil gumawa ng isang kasalanan na karapat-dapat para siya ma-excommunicate. Hindi, kundi dahil hindi hinayaan ni Jonathan Edwards na umiral ang kasalanan sa iglesia. Hindi hinayaan ni Jonathan Edwards na umiral ang anumang kasalanan sa mga miyembro nito. Dahil nakita niya na sa yung mga sumisimba, nagiging Kristiyano lamang pag araw ng linggo, paglabas na ay hindi na mga Kristiyano, kaya hindi niya pinatanggap ng banal na hapunan ang ganitong mga Kristiyano, at dahil doon ay nag-escalate yun sa iglesia na nagresulta sa kanyang pagkakatalsik sa iglesia. So yung unang katotohanan na mahalagang makita natin sa usapin ng pagtitiwalag, kawalan ng pagsisisi na nagkasala. Pangalawang bagay, pagkakaroon ng iglesia ng autoridad. Ang sabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay yung tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay yung kakalagan sa langit. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sa katunayan, sa umpisa pa lamang ay ipinahayag na ito kay Pedro. And upon this rock I will build my church and I will give you the keys. Yung keys ay magbubukas para sa mga magbubukas po magitan ng pagangaral ng Ebanghelyo. Kumpara sa mga Hudyo noon, parang sarado. Ngayon ay may susi para magbukas. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay may mga makakapasok sa iglesia. At sinabi doon na kung ano man yung kalagan mo, o talian sa langit, sa lupa, ay ganun ang gagawin sa langit. Kung ano man yung kalagan mo sa lupa, ay ganun yung gagawin sa
langit. So dyan mapapansin nyo yung autoridad ng iglesia na gawin ang bagay na ito, ang pagdidisiplina. Kaya huwag nating isipin na ito'y kapritsyohan lang ng iglesia. Hindi po, nagkakamali tayo. So ang pagtitiwalag ay hindi lamang pasya ng iglesia, kundi ito ay pasya ng langit. Ito ay sinasang-ayunan ng langit. Hindi ibig sabihin ito na kung ano yung pasya ng iglesia ay susunod na lamang ang langit. Hindi po. At wag po sanang mangyari ang ganon, na ang langit o ang Diyos ang susunod sa atin. Wag nawang mangyari. Pero pinapakita dito na kung ano man ang pasya ng iglesia. At iyon ay sa gabay ng banal na Espiritu, yun din ang pasya ng langit. Pansin ninyo, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, especially kay Peter, sa Juan 20, talatang 22 hanggang 23, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, referring to the Holy Spirit, at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ng mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay pinapatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinapatawad. Kaya muli, huwag nating isipin na sariling kaisipan lamang, sariling kalooban lamang natin ang pagdisiplina sa iglesia. Nagkakamali tayo sa ganyang kaisipan. Mayroong mga iglesia na hindi nagdidisiplina. At ang sinasabi nila, sinong hindi nagkakasala sa atin? Ay totoo naman na walang sino man sa atin ang hindi nagkakasala. Pero hindi ibig sabihin noon na hahayaan na lamang natin ang kasalanan. Ay hindi po pwede ang ganyan sa iglesia. At ang pag-iisip na mas mabuti ang walang pagdidisiplina sa iglesia, sariling kaisipan o kalooban niya ang kanyang pinapairan. Kalooban mo ang pinapairal mo sa iyong sarili. Muli, hindi natin sinasabi na madaling bagay lamang ang pagdidisiplina sa iglesia. Ito ay isang mabigat na tagpo sa buhay ng iglesia. Pero itong nais kong pansinin niyo mga kapatid, sa kabila ng mabigat na tagpo sa buhay ng iglesia, kaisa natin ang langit. Pansinin niyo pa ang sinabi sa sumunod na talata. Sa ating teksto, talatang 11. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Hindi gusto sabihin dito na anuman ang ating hilingin ay ipagkakaloob sa atin. Ginagamit ang isang talatang ito para angkinin na anuman daw yung ating hilingin, ipagkakaloob sa atin ng Ama na nasa langit. Ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po. Hindi yan tumutukoy sa lahat ng uri ng panalangin, kundi ito may kinalaman sa disiplina na ginagawa sa iglesia. Yung iba, kinakat yan eh. Ibang paksa na raw. Pero kakabit dun sa usaping ito. At kaugnay dito, kung yun daw dalawa ay magkasundo sa bagay na ito, yun daw ay pagkakaloob sa kanila ng Diyos. So mapapansin nyo na hindi pinag-uusapan dito ang laki ng bilang ng iglesia. Gustong ipakita dito na kahit sa pinakamaliit na bilang ng iglesia, dalawa lang, pwedeng maging iglesia na, ay nadoon daw ang pakikiisa ng Diyos. Yan ay may kinalaman sa uri ng pagtitipon ng mga Hudyo noon sa sinagoga. Pero hindi katulad ng pagtitipon ng mga Hudyo noon sa kanilang mga sinagoga na dapat may at least 10 tao o membro.
ganun yung minimum number dapat sa synagogue, ay sa iglesia kahit 2 lang. At yan mismo ay inangkin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa talatang 20, sabi ng Panginoon, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, alam niyo yung kahalagaan ng iglesia, 2 lang yan, pero nagtitipon sa kanyang pangalan, in the name of Jesus, naroon daw siya sa gitna nila. So dyan mapapansin nyo yung katiyakan na mayroon tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At iyon ay kahit pa sa panahon ng mahirap na pagpapasya sa buhay ng iglesia. Marahil kung merong isang usapin o dapat pagpasyahan sa iglesia, isa ng mahirap to. Ang bagay na ito, kailangan mong magtiwalag. Pero dito, nasa gitna ang Panginoon. Huwag nating isipin na ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa panahon lamang na masasayang tagpo sa buhay ng iglesia. Mamaya, aalala tayo ng banal na hapunan, na doon ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi yun natatapos doon. Kahit sa usapin ng disiplina, na doon ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. At kung iniisip mo na ang presensya lang ng Panginoong Jesucristo ay nasa panahon ng iglesia ay nasa mga panahon ng kasiyahan, tagumpay, walang pag-aaway, nagkakamali tayo. Ito ay nagpapakita na huwag nating konsintihin ang anumang kasalanan sa iglesia. Mayroong mga iglesia na pinapalampas na lamang ang kasalanan. At iyon ay para daw sa mas mabuting samahan sa iglesia. Ay alam nyo, kung samahan lang ang pag-uusapan natin sa iglesia, huwag na nga tayong magdisiplina. Huwag na nga tayong magtiwalag ng sino mang miyembro ng iglesia. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang samahan sa iglesia. Sa katunayan ay ipinagdidiinan ko din yan. Napakahalaga ng pag-ibig sa iglesia, ang maayos na relasyon sa iglesia. Pero maging yung bagay na yon ay dapat nasa ilalim ng salita ng Diyos. Dapat ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. At iyon ang mas mahalaga sa iglesia. Hindi ko alam kung aware ang lahat na ngayong buwan, sana di ako nagkakamali na muli ay ito yung buwan na tinatawag na Pride Month. At marahil alam nyo na ang aking tinutukoy o ibig sabihin. Alam nyo, siguro kung relasyon lamang, pagkakaibigan lamang ang usapin dito, ayunan na nga lang natin sila sa kanilang mga kagustuhan at ipinaglalaban. Pero hindi ganun. Ang hamon ko ay bilang bahagi o miyembro ng iglesia, matuto tayong pasakop sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa ating sariling kagustuhan. At iyon ay kahit pa sa usapin ng disiplina. Pinapakita sa atin dito na hindi po pwede na kung ano na lamang ang kagustuhan natin sa iglesia, yun ang masusunod. Dapat ganito ang mangyari. Nagkakamali ka, ang iglesia ay may hangganan para sa mga miyembro nito. At kung minsan, ito yung ayaw natin. Ang gusto natin, buong laya. Kung minsan, ang gusto natin ay walang pipigil sa atin. Na kahit anong gawin natin, okay lang, dapat yun ang makapangyayari. Nagkakamali ka, kapatid. Hindi po pwede ang iniisip mo sa iglesia. Yan marahil din ang dahilan kung bakit mayroong mga ayaw maging bahagi ng iglesia.
Kung ganyan ang iyong kaisipan, ikaw man ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Meron ding mga professing Christians, pag nakuusap mo, alam mo, kapatid, ako'y born again din eh. Kaya lang ayaw kong magpamiyembro sa iglesia. Ikaw man ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang iglesia ay may kapangyarihan na magtali at magkalag. At kanino man gawin ito ay sinasang-ayunan ng langit. At iyon ay sa ayaw at sa gusto mo. Pero sana kung ano yung gusto ng langit, ito yung gusto natin. Siguro nga kung ang pinili ni Jonathan Edwards ay ang kagustuhan ng iglesia, marahil hindi siya napatalsik sa iglesia na kanyang pinaglingkuran, iglesia na kanyang minahal. Marahil nanatili siya doon. Pero hindi yan ang pinili ni Jonathan Edwards. Ang pinili ni Jonathan Edwards ay sundin ang kalooban ng Diyos o ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang iglesia. At sana ay ganoon din ang ating piliin bilang mga individual na miyembro ng iglesia at bilang isang iglesia sa kabuuan. Maganda ang himno na ating awitin bilang tugon na may titulong kalooban mo ay sundin. Ang sinabi sa unang talata, Panginoon, kalooban mo ang siyang mangyari sa buhay ko, ng kamay mo ako'y hubugin, iayon mo sa iyong layunin. Awitin natin bilang tugon, kalooban mo ay sundin. Ako tayo sa panalangin. Dakilan namin Diyos, aming mabuting Ama, papasalamat nga kami sa mga oras na to, sa pagkakataon na muli yung pinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat kami sa liwanag ng iyong salita, Panginoon, na nakita namin na kahit sa usapin ng mga bagay na mahirap sa buhay ng iglesia, meron kaming salita niyo na pwede naming tunghayan. Panginoon, nakita namin ang isang dahilan kung bakit ang isang miyembro ng iglesia ay natitiwalag. Yun ay dahil sa pagmamatigas niya sa kanyang kasalanan. At tunay, Panginoon, na sino man sa amin ay pwedeng mahulog sa bagay na ito. Marahil hindi namin kilalanin ang mga kasalanan na amin nagagawa. Ito man ay sa kasalanan sa aming kapatid o ano man ito. Marahil ito ay aming pangangatwiranan. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa bagay na ito at nawa ay mas makita namin na ang pinakahangarin ng iglesia sa isang kapatid na pinapanumbalik ay para sa kanyang kabutihan. Ngunit, Panginoon, nawa ay tulungan niyo rin kami bilang isang iglesia na kung kami man ay dumating sa punto ng pagtiwalag sa isang miyembro ng iglesia, kilalanin namin na ito ay nararapat sa Kanya at ito ay dahil kalooban niyo rin sa iyong iglesia. At tulungan niyo kami, Panginoon, sa bagay na ito, nawa ay tanggapin namin ang katotohanan na kahit sa sakit o mabigat na tagpo sa buhay ng iglesia, patuloy naming kilalanin ang iyong presensya. Kaya salamat po sa katiyakan na ito at nawa ay ikaw din ang nagbigay ng kaaliwan at kalakasan sa iyong iglesia kahit sa mga bagay na ito na nangyayari, dumadating sa buhay ng iglesia. O Panginoon, salamat sa iyo at hayaan niyo na aming patuloy na itulog sa iyo ang mga mahal namin sa buhay, mga bisita namin o mga hindi pa bahagi ng iglesia. Naway makita nila ang pagpapala na maging bahagi nito
Hindi dahil sa ang iglesia ay ganap, walang anumang mga anomalya, ngunit naway makita nila na dahil dito sila ay makabilang sa mga iniligtas ni Kristo sa kasalanan. Kaya Panginoon, salamat sa iyo sa mga oras na to. Salamat sa pagkakataon na muli ay makasamba sa iyo at makarinig ng iyong salita. Pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.